Hello, bro. Good evening. Good evening, Doc. Good evening po mga kapatid. Good evening po sa lahat. Nilagay ko, ang setting ng Zoom, nilagay ko sa ano, yung may waiting room para masigurado ko yung sino yung magjo-join, mamomonitor ko. Pero bakit automatic pa rin nakakapasok? Baka hindi kasi ako masyadong magaling sa computer. Sige na lang. Pray na lang tayo na wala nang magpapasok na ano, yung hacker. Sinetting ko yung ano na before makapasok, uh, Baka may mga ima-manual ko. kapatid yan na marunong maalam sa Zoom. Oh, Suggest niyo po kay Doc Dino. oh. Dati kasi, pwedeng ma-change yung password. Tinry kong i-change yung password, nakalock. Ewan ko ay mag-i-studyhan ko pa. So, Okay. same pa rin yung password natin ngayon. Yung nilagay ko lang na setting, yung may waiting room. Pero hindi naman umubra. Sige na lang. Pray na lang tayo na hindi mapasok. Sige bro, opening prayer tayo bro. Sige po, Doc. Okay, mga kapatid, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snare of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirit who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you bro sa opening prayer. Welcome po, Doc. So, i-greet ko ngayon. Hello sa inyo. Magandang gabi mga kapatid. Brother Sam, Sis Jovic, Brother Leon, Brother Amel, si Cheryl, si Mel, at saka si Yuyen. Good evening sa inyo. Thank you sa pag-join at sa mga nanonood ngayon sa YouTube, sa Facebook at saka later sa upload sa YouTube. Okay. So, pinaklan to. Yun. Yeah. So, tinignan ko yung libro kay St. Francis de Sales, yung Simplicity of Life. Konti na lang yung natira. Kaya, at saka, yung topic na natira, mga ilang pages na lang, medyo redundant na rin. Kaya iniba ko na lang ang topic ngayon. Hindi na to, meron pa sanang part 4 ng kanyang libro, Simplicity of Life. So, hindi ko na lang tinuloy yung part 4 kasi na-take up na naman yung ibang sinasabi niya doon sa 1 and 2 and 3. So, ibang topic ngayon ito kay St. Alphonsus Liguori na libro, no? Uniformity to the will of God. So, na-discuss na natin to, pero matagal na. Mga 3 years ago na siguro. Kaya, ni-revive ko ngayon para ma-refresh na naman ang ating isipan at ma-inspire tayo sa lecture na ito. The joy of trusting God's plan. No? May kaligayahan kung tayo ay ipaubaya natin, no? Ipaubaya natin ang ating sarili sa plano ng Diyos. Sa lecture sa sulat na ito ni St. Alphonsus Liguori, nabago ang pananaw sa buhay ko, no? Napakagandang lecture ito na kailangan nating ulitin dahil itong mensahe niya, turo niya tungkol sa will of God. Personally,
nabago talaga ang pananaw ko sa buhay, nabago ang buhay ko, at naging mas mapanatag ang loob ko. Dati medyo ang dami kong iniisip, mga worry, no? Anxiety sa future. Pero nung nalaman ko itong hiyas, no? Hiyas na katotohanan, ang laki talaga ng tulong, ang nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Sobrang blessed ako talaga sa teaching ni Saint Alfonso de Liguori. Sabi ni Jesus, be perfect as your Father in heaven is perfect. So, yun ang goal natin, to be perfect. Parati natin naririnig na walang perpekto sa buhay. Totoo, walang perpekto. Ang perfect lang dito si Jesus at si Mama Mary. Okay? Pero, hindi ibig sabihin na hindi tayo magsisumikap na maging perfect. Kasi yun ang utos sa atin. We should strive to become perfect. So, paano maging perfect? No? So, ang perfection, ating makakamit if we love God. Okay? So, madali, no? Madali ang formula. To become perfect is to love God with all our heart, with all our mind, with all our strength. Okay, madali sabihin. Pero, paano? Okay? Paano? Kasi, sabihin natin, gawin ang kautusan. Yes, pwede naman natin gawin ang kautusan ng Diyos. No? Magsimba, magtulong sa kapwa, magtimpi, lahat ginagawa natin. Pero, kadalasan, marami sa atin, ginagawa natin ang kautusan ng Diyos, pero hindi tayo happy. Hindi tayo happy. Iba yung ginagawa mo, pero pinipilit mo lang. Kasi iba yung pananaw mo. Pinipilit mo lang dahil utos to. Pag hindi ko to sinunod, ay mabubuisit ang buhay ko. May impyerno ako o hindi ako mabibigyan ng mga biyaya. So, napipilitan ka. Hindi ka happy. Itong para sa'yo, pabigat. Itong mga kautosan ng Diyos sa'yo, pabigat. Okay? Ginagawa mo nga, pero hindi ka masaya. So, sa turo ni Saint Alfonso de Liguori, napakaganda. Kasi, magbabago talaga ang pananaw mo at magiging madali na lang ang lahat. Okay, tunghayan yun. No? So, perfect love of God. No? Yun ang gusto natin, di ba? Ito pala, ma-describe ng picture. So, dapat pala, yung kaisipan mo at ang kaisipan ng Diyos, kung maabot mo yan, na halos magkapareho kayo ng pag-iisip, yun ang pinakamaganda. Complete union of your will. Yung, kung ano yung kagustuhan ng Diyos, kagustuhan mo rin. Hindi yung, sige, yung naranasan nyo na yung, saan tayo kakain? Tapos sabihin ng asawa mo, doon tayo sa sa Chinese restaurant. Gusto mo Japanese restaurant. No? Sige, doon na lang tayo sa gusto mo kasi gusto mo. Pero hindi mo gusto. Iba yung magkapareho talaga kayo ng gusto. Sige, excited kayo dahil pareho kayo ng gusto. Yun ang makamtan natin na kung ano ang gusto ng Diyos, yun din ang gusto mo. Posible ba yun? Yes, posible yun. Kung dahan-dahan mong sanayin ang iyong sarili. Naalala niyo yung Beatitudes? Yung 8 Beatitudes. Blessed are you poor, blessed are the meek, blessed are the if you're persecuted. Yun ang mindset ng Diyos. Kung dahan-dahang mahuhubog ang iyong isipan at puso kung paano ang Diyos mag-isip, magiging malaya ka. Magiging panatag ka, matiwasay at peaceful ka. Kasi
hindi na nag-aalboroto ang iyong puso. Hindi na nagre-rebelde. Kung anong gusto mo rin. Kasi ngayon, nasa stage pa tayo na ginagawa lang natin para hindi maimpyerno. Ginagawa lang natin para hindi tayo maging disobedient. Pero ayaw sana natin. No? Yung hindi ka manonood ng malaswang palabas. Gusto mo sana, pero wag na lang, magagalit ang si Lord. Iba yung ayoko kasi nakakasuka. Ayoko dahil masama at hindi ko talaga gusto. Pareho kayo ng gusto ni Lord. Ayaw mo dahil alam mong ang sa likod niyan, demonyo. Kabulustugan. Di ba? Iba yung pinipilit mong mag-enjoy sana ko, wag na lang. Complete union. Ito yung dapat nating sisikaping maabot. Complete union of our will with God's will. Parang kung sa ano pa, one heart kayo ng barkada mo. Pareho kayo ng gusto. No? Uniting of your will to love each other. No? So, sasabihin ko na sa inyo mga kapatid, pag may pumasok na hacker, automatic off na ito. Okay? Okay, magtaka at hindi ko na i-on. Okay? Hanggang ma-learn ko paano ma-change yung password. Okay? So, two hearts beat as one. Yun ang pinaka Kasi marami sa atin, ako, babalik-balik pa. Yung andun pa tayo sa stage na ginagawa lang natin dahil yun ang kautusan. Yung mga saints, yung mga banal, kung anong tinitibok ng puso ng Panginoon, yun ang tinitubok ng puso nila. So, akala natin, magaling na tayo, pero malayo pa. Hindi pa tayo maabot sa ganitong stage. The uniformity of the will. So, the more united ang will mo, magkapareho ang will mo sa will ni God, the greater your love is. Doon mo makikita kung ano kalalim ang iyong pagmamahal. Hindi yung ano kadami yung ginawa mo. Importante yung marami ka rin na ginawa, pero hindi lang doon masusubok. Kasi pwede kang gumawa, pero ang puso mo nagre-rebelde. Okay. Example, may dalawang helper, katulong sa bahay. Sinabihan mo ang isa na maglinis ng kwarto ng bisita. Kasi mamayang after 1 hour darating ang bisita. Yung isa, pinapagluto mo kasi kakain. Yung inutusan mong linis ng kwarto, ipaghanda ang kwarto ng bisita, imbis na maglinis siya, pumunta siya sa labas, nag-garden. Okay? Naglinis sa garden, pinitas siya pinutol yung mga mahabang mga damo, nahulog pa siya sa hagdanan, sa kakakuha ng mga nagkasugat-sugat pa siya, dami niyang nag-igib ng tubig, dilinis niya, malinis na ang gate, malinis ang garden, lahat, ang ganda, kintab, pero hindi niya nilinis hindi niya hinanda ang kwarto na tutuluyan ng guest. Kung titignan mo, ang ganda ng ginawa niya. Dami niyang ginawa. Nasugatan pa siya, nahulog pa siya sa hagdan. Daming sakripisyo niyang ginawa. Pero hindi niya ginawa kung ano ang kalooban ng kanyang amo. Kung anong plano ng amo. Kasi meron namang gagawa dun sa garden. Pero hindi niya ginawa. So, hindi sa dami ng gawa ang tinitingnan ng amo kung anong pinapagawa sa kanya, kasi yun ang importante, yun ang kanyang role. Kuha ninyo? So,
Hindi sa dami. So, ibig sabihin, hindi lang tayo tinitignan ng Panginoon kung ano kadami ang ating mga ginagawa. Okay? Hindi, kung ginawa ba natin kung anong gusto niyang ipapagawa sa atin. Konti lang ang ginawa ng katulong na nagluto, pero nasiyahan ng si Lord. Kasi yun ang ginawa niya, pinapagawa sa kanya. Samantala, yung isang katulong, sinisante. Kasi inaasahan siyang napahiya ang amo sa bisita dahil wala, hindi niya ginagawa. Sa tingin niya, marami siyang ginawa, pero hindi siya nakatulong. Hindi yun ang kinakailangan ng amo. Ganon din sa atin. Marami tayong good works, pero sa paraan na gusto natin. Ang sabi ni Prophet Samuel kay King Saul, no? Pinagalitan si King Saul dahil sinabihan siya, obedience is better than sacrifice. Inutusan siya na patayin yung mga hayop, hindi niya pinatay dahil iaalay niya daw sa Panginoon. Masama ba ang pag-alay ng mga hayop? Hindi. Kalugod-lugod. Pero, iba ang instruction sa kanya. Papatayin ng pati mga hayop, pero hindi niya pinatay. Sinuway niya ang utos. Kaya sinabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Hindi sinasabi na hindi maganda ang sacrifice. Ang sacrifice is pleasing to the Lord. Pero, kung magsasacrifice ka lang naman, pero susuwayin mo ang kanyang kalooban, hindi ito kalugod-lugod. Okay? Sabi, ito ang hinihambing ni St. Alfonso. So. Pag ikaw ay sumuway sa utos sa kalooban, it is like witchcraft. Noong unang panahon, witchcraft ay idolatry. Ano talaga yan? Kasuklam-suklam yan sa Panginoon. So, to refuse to obey to the will of God is like idolatry. So, kung gusto mong mabigyan ng greatest glory si Lord, kung gusto mo siyang mabigyan ng kaluwalhatian, try your best to do His will in everything. Kaya nga motto ni Lord, not my will but yours be done. Diba? Kaya nga binigyan tayo ni Lord ng example nung pumunta siya dito sa mundo. Sabi niya, I have come down from heaven, hindi para gawin ang aking kalooban. Siya mismo nang sabi, no? Panginoon siya, pwede niyang gawin ang kanyang kalooban, pero ako ay pumarito, hindi gawin ang aking kalooban, kundi gawin ang kalooban ng aking Ama. Yun. Kaya sabi ni Jesus, no? Kalugod-lugod sa kanya, kung sino man ang gumawa ng kalooban ng aking Ama, ay tatartuhin ko bilang aking kapatid. Bilang aking pamilya. No? Whoever shall do the will of my Father, he is my brother. Sabi ni si Teresa of Avila, no? Ito yung pagtutuunan natin ng pansin, no? Na sa ating mga prayer, ito yung hilingin natin na Lord, give me. Kaya in my prayer, sinasabi ko, Lord, give me the grace to know your will. Give me the grace to do your will. Give me the grace to accept your will. But most especially, Lord, give me the greatest gift of uniformity to your will. Uniformity. Kasi pinakamahirap yan to accept the will of God, di ba? Mahirap. Bigyan ka niya ng sakit, i-accept mo. Mahirap na yan. Pero ang pinakamataas sa lahat, yung pareho na kayo ng iniisip. No? Uniformity of the will. No? Ito yung pinaka-highest perfection.
So, the more ikaw na nagdanais na ang iyong kalooban at ang kalooban ng Lord ay mag-iisa at magsasama, the more you will receive greater gift. No? And the more progress you will have in your spiritual life. Pag ito ang inaasa mo. Hindi lang hanggang sa pagsunod ng kautusan. Hindi lang 'yan. Hindi yung kalooban at kagustuhan niya ay kagustuhan mo rin. Yun ang pinakamataas. No? So, a single act of uniformity to the divine will ay sapat na para maging santo ka, sabi ni St. Alfonso. A single act of uniformity. Kaya hindi madali ito. No? Hindi madali. Suffices to make a saint. So, kung sino man ang nagbibigay ng kanyang limos, pera, bibigyan niya kanyang dugo, fasting, pagkain, bibigay niya, alay niya sa Diyos. Ang ibinibigay niya kung ano ang meron sa kanya. Pero pag ibinigay niya ang kanyang kalooban, I surrender my will. Ikaw bahala sa akin nun kahit ano mangyayari sa akin, tatanggapin ko lahat ng kagustuhan mo, kagustuhan ko. Mas ano yan, mas lubos yun. Kasi hindi lang binibigay mo kung meron ka, binibigay mo lahat-lahat. Ubos-ubos. You give everything. No? Wala na daw dadaig pa, wala nang lalabis pa, no? Ito yung pinakataas na pwede mong sabihin kay Lord. Take me, Lord. Take us, Lord. We give you in our entire will. No? Sabihin mo lang at gagawin ko. Let us know your will and we will carry out. No? Take us, Lord. Full blast. Walang hindi ka mag-hold back. Walang reservation. Teka lang, Lord, ito, wag mo lang galawin. Ito, sana ganito. No. Yung, ikaw bahala, Lord, lahat. Hindi madali yan. No? Kailangan ng grace from God. So, God willing, slowly, we can let go part of our lives that we are still holding on. We can let go, detach, until finally we can 100% say, I have let go already. No? And then, kung ano ang iyong leading, kung ano ang mangyayari sa akin, tatanggapin ko na galing sa iyo. No? So, ang conformity, meaning, nagko-conform tayo, pumapayag tayo, no? Sa kalooban ng Diyos. Yun ang conformity. Yung uniformity, mas mahigit yun. Dahil, pinag-iisa natin, no, ang ating isipan at kalooban sa Panginoon. So this is the summit of perfection. So lahat ng prayer natin, lahat ng ating works, meditation, prayer, ito dapat ang goal natin sa mga na magiging uniform ang ating will sa will ni God. At siyempre, hindi natin ito magagawa kung hindi natin hingin sa taas, sa Holy Spirit. At especially kay Mama Mary. Kailangan natin ng intercession ni Mama Mary dahil siya ang perfectly united ang will kay Jesus. Kaya tinatawag na the twin hearts of Jesus and Mary. No? They have one will with her son. So, sino pa tayo maghihingi ng tulong for the uniformity with Mama Mary? Okay? Ang sabi ni St. Alfonso, madali lang daw madali lang i-unite ang will natin kung okay ang lahat in prosperity. Praise the Lord. Yes, Lord. Dali lang. Pag kung anong mga plano natin nangyayari, madali lang. Kahit yung mga makasalanan, madali mong sabi ng praise the Lord.
Your will be done. Pero, pag ang sitwasyon ay mahirap, nasunugan ka, nalindol, namatayan, na persecute, kung ano-ano pa, painful, no? Dito masusubok ang totoong Kristiyano, ang totoong banal na tao, na kaya niya pa rin sabihin niya, God's will be done. No? A lot of times, magre-rebelde tayo. Bakit ako pa? Yun pa natin sinasabi, bakit ako pa? Na nagsaserve sa iyo. Bakit ako pa? So, pag sabi natin, bakit ako pa? Bakit nangyari to? Malayo pa tayo. No? Hindi pa natin ipinag-iisa ang ating kalooban sa Diyos. Ang sabi ni St. John of Avila, isang pagsabi na blessed be God sa panahon ng trahedya, no? Sa panahon ng trahedya, pagsubok, bighati, at makasabi ka ng blessed be God, ay mas higit pa na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kumpara sa 1,000 blessed be God, panahon naman ito ng kasiyahan, panahon ng biyaya, ng kaginhawaan. Isang sabi mo ng blessed be God in times of trials, adversity, is worth more than 1,000 acts of gratitude in times of prosperity. At tatanggapin daw natin, hindi lang yung mga trials galing sa Panginoon like sakit, desolation, poverty, death of relatives, pati daw din ang mga pagsubok galing sa kamay ng tao. Tanggapin din natin na galing sa Panginoon yung mga paghihirap na galing sa kamay ng tao. Example, ininsulto tayo, pinagnakawan tayo, loss of reputation, injustice, all kinds of persecution. No? Kasi minsan, akala natin, sickness, okay, galing kay Lord. Pero ito, inano ka, no? Pinagbintangan ka, so madidepress ka kasi galing sa tao to, hindi to galing kay Lord. No, tanggapin mo pa rin na galing pa rin kay Lord. Kahit galing sa tao yan. Okay? Kahit tao may kagagawan. I-explain ko kung bakit. So, lahat ng bagay na mangyayari sa iyo, galing sa kamay ng tao, kagagawa ng tao, kahit anong mangyayari sa iyo, kapalpakan mo man, kahit ano pa yan, whatever happens, happens by the will of God. Huwag natin kalimutan yan. This is a certain and of faith, no? From God, all things, good as well as evil. Sinabi natin evil, yung mga masasama, hindi yung demonyo. Masama, mabuti man na nangyari o masamang nangyari, pinahintulutan ng Lord, ng Panginoon. Okay? So, mga trahedya, pagsubok, kahirapan, sa English, ang tinatawag niya, evil, no? So, coming from God's hands. So, sila ay, kahit yung mga masasamang mga bagay na nangyari sa buhay natin, ay magiging mabuti kung tanggapin natin sila na galing sa Panginoon. Kagaya nga ng Good Friday. Dinawag natin Good Friday kahit pinatay si Jesus dahil may mabuti siyang resulta. So, example, no? Na-snatch ang iyong bag ng snatcher na nakawan ka. Okay? Hindi kagustuhan ni Lord na ang tao ay nagnanakaw. Ayaw niya na ninakawan ka. Ayaw niya. So, tawag dyan, hindi niya positive will. Okay? Meron kasing dalawang will, positive at saka permissive will. Hindi siya nag-enjoy na nanakawan ka. Hindi siya nag-enjoy na nagnanakaw yung tao. Pero sa sitwasyon na ikaw ay nanakawan,
nangyari yan sa'yo, pinahintulutan niya yan. Kasi walang mangyayari sa buhay na hindi niya pinahintulutan. Okay? So, God certainly wills the offense we suffer, and it comes to us from His hands. So, kung ganyan ang mindset mo na pinahintulutan ito ni Lord, ayaw niya, pero pinahintulutan niya dahil magre-resulta ito in something good in the future. May plano siya. Yung nagnakaw sa'yo, ipaparusahan niya. Pero pinahintulutan ni Lord. Okay? Yan ang tatawag na permissive will. Hindi part sa kanyang positive will. Ang positive will ni Lord is tayo ay gagawa ng mabuti. Pero minsan, dahil sa kanyang permissive will, pinapahintulutan niya na mangyayari ito. Kagaya ng isang inosenteng bata, ni rape, 2 years old ni rape ng kung sino man yan. So, mahal niya ang bata, inosente. So, lahat pinahintulutan ng Lord, tinatawag na permissive will. Dahil tayo ay apektado sa free will ng kada tao. No? Dahil sa free will ng tao, hindi pwedeng i-violate ni Lord. Hindi niya pwedeng panghimasukan kung ano yung kalooban ng tao. Kaya nangyayari na apektuhan tayo sa bad decision ng ibang tao. Pero huwag tayo mag-alala dahil lahat ay may kaparusahan at may gantimpala. Kung paano natin inabuso ang ating kalayaan. So, naalala niyo pa si Haring David, pinarusahan siya ng Panginoon dahil sa kanyang pagpatay kay sa General, kalimutan ko yung pangalan ng asawa ni Bathsheba, no? Yung kanyang loyal general, pinatay niya para maagaw niya si Bathsheba. Dahil dun, sabi ni God, I will raise up evil against you. So, ginamit si Absalom, ang anak niya, para i-punish si Haring David. Ang term na ginamit ni God ay, I will raise up evils against you. So, ibig sabihin, kahit yung mga masasamang mangyayari, ay galing pinahintulutan ng Panginoon. Tingnan nyo yung Israel. Pag paparusahan ng Panginoon dahil sila ay naging disobedient. Gagamitin niyang iba, like for example, yung Assyrian. Mga Assyrian, lulusubin sila. So, ito ay pinahintulutan na sila ay lulusubin para sila ay madisiplina. Si Job, nung inatake sila ng mga Sabians, okay? Pinatay ang kanyang mga anak, no? At kinuha ang kanilang mga ari-arian at saka mga hayop. Anong sabi ni Job? The Lord has given me and the Lord has taken away. No? Hindi niya sinabing the Lord has given, the Sabians have taken. No. Kahit ang mga Sabians, yung mga bandido na Sabians ang kumuha ng buhay ng kanyang anak. Ang ginamit na termino ni Job, kinuha, binawi. Ang Diyos nagbigay, ang Diyos ang magbawi. Okay? Pero sa lahat ng yon, anong sabi ni Job? Blessed be the name of the Lord. Okay? Blessed be the name of the Lord. Kaya biniyayaan si Job. So the more we unite our will to God, the more makita ang ating pagmamahal. Okay? How to love God more? Okay din yung to obey God more. Yes, to obey God. Pero
meron pang mas maganda, mas malalim. The greater we unite our will to the will of God, the greater will be our love for God. Kasi hindi lang panglabas na gawain eh. Pati na sa puso, konektado na. Puso, isipan. Will na talaga eh. Hindi lang yung panlabas na, minsan yung panlabas na gawain, pwede pa nating ma-showbiz eh. Di ba? So, dalawang martyrs, ang pangalan si Epictetus at saka si Ato, nung tinotorture sila ng mga bandido, if I'm not mistaken, mga Romans, no? Nire-rake, ginagamit sila ng iron hooks ang kanilang likod. Tatanggal yung mga balat nila, mga laman. Habang ginagawa yan, ang sinasabi nila, work your will upon us, O Lord. Work your will upon us, O Lord. Tapos, nung dinala na sila para pupugutan na sila ng ulo, sabi nila, Eternal God, be thou blessed in that your will has been entirely accomplished in us. No? Blessed be God dahil na-accomplish yung will mo sa amin. Kung ano yung plano mo sa amin, kung anong klaseng kamatayan. May isang monk na nagtaka sila. Ordinaryo lang. Doon sila sa monastery. Pero pag nakadapo, pag nakadampi ang kanyang damit sa mga may sakit, himalang gumagaling. Aba, nagtaka sila, ano bang ang kaibahan ng monk na ito? No, na parang pareho sila nagdadasal, wala naman siyang special na ginagawa. Bakit ba nakakagaling itong kanyang damit? Naglakad siya at nadampian ng damit ang mga may sakit, gumagaling. So, tinawag siya ng kanilang superior, ng kanilang abot. In-interview siya. Gusto niyang ma-discover kung saan siya, bakit siya sobrang banal. No? So, tinanong siya, kahit ako, nagtaka rin. Kasi wala naman akong ginagawa. Pero ang napansin ko lang, ang sabi niya, prosperity does not lift me up, nor adversity cast me down. I direct all my prayers to the end that God will may be done fully in me and by me. So, yun lang ang aking sinisikap. Na kung pwede, no, mangyari sana sa akin kung ano yung plano ni Lord. Mangyari sa akin at gagawin ko rin kung anong ipapagawa sa akin. So, kung may mga trahedya, hindi ako nade-depress. No? At kung merong kasaganahan, kaligayahan, hindi na ako sobrang nagbubuti. No? Prosperity does not lift me up. Adversity does not cast me down. No? Ano lang siya, panatag lang siya sa kalooban ng Diyos. So, tinanong siya ng abot, nung nagdaang araw, ni-raid tayo ng mga bandido. Kinuha yung mga pagkain natin, mga sako-sako, mga palay doon sa bodega at sinunog pa. At yung mga kahayupan natin, tinangay. Nagalit ka ba doon? Ano ka ba? Nag-cause ka ba ng resentment ng resentment, no? Sa mga gumawa sa atin? Ang sagot niya, hindi, Father. Sa katunayan, nagpasalamat pa ako kay Lord, no? Kagaya sa ginagawa ko parati. Kasi alam ko na lahat na yon ay plano ni Lord. Kagustuhan niya, pinahintulutan niya. So, dahil dito, I am always at peace. Kung ano man nangyari yon dahil pinahintulutan ni Lord at may plano siya. I am always at peace no matter what happens.
So, dahil sa sagot niya, hindi na nagtaka ang kanilang superior kung bakit siya banal at bakit siya maraming milagro. Okay? So, pag ganito ang ating mindset na ipaubaya natin lahat at maging uniform ang will kay Lord, hindi lang tayo magiging banal, kundi ang buhay natin dito sa mundo ay magiging matiwasay. Magiging peaceful. Hindi ibig sabihin na peaceful dahil walang problemang darating. No. Pwedeng marami pa rin problemang darating. Pero panatag ka. No? Mapayapa ka. Si Alphonsus the Great, ang hari ng Aragorn, tinanong siya, para sa iyo, who is the happiest person in the world? So, akala mo, isasagot niya yung pinakamaraming pera, may loving family, merong good health, so, maraming friends. Hindi yun ang sagot niya. Kung sino ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang pinakamasayang tao sa mundo ay ang taong ipinaubaya niya ang kanyang sarili sa kaloob o sa plano ng Diyos. At tinatanggap niya lahat ng darating sa kanya bilang galing sa kamay ng Diyos. Yun ang pinakamasayang tao. No? So, hindi pala kung sino yung pinaka-successful family ang pinaka-happy o pinaka-maraming pera o walang problema. Yung taong ipinaubaya niya ang kanyang sarili sa plano ng Diyos at tanggapin niya lahat bilang galing sa kamay ng Diyos. Yun ang pinaka-happy. All things work together for good. Those who love God. Okay? So, yung mga nagmamahal sa Diyos ay always happy. Kasi, ang kanilang kaligayahan ay gawin ang kalooban ng Diyos. So, kung ang kalooban ng Diyos na sila ay, for example, nasunugan, example. Huwag naman sana, pero nasunugan. So, kalooban mo ito, Lord. So, masaya akong tanggapin ito. So, yun ang kanilang kasiyahan. That's why they are happy. So, even in adversity, the will of God. So, ang kanilang happiness is to fulfill the will of God even in adversity. Okay? So, may isang farmer na nagtataka ang ibang mga katabi niyang mga farmers na bakit parating masagana ang kanyang kita? Masagana ang kanyang pananim. Tinanong siya kung anong sikreto niya. Ang sagot niya, okay, dahil binibigay sa akin, masagana ang aking kita dahil binibigay parati ni Lord kung ang gusto ko na weather. Tig-init, tig-ulan, kung anong weather na gusto ko, di ba? Kaya importante sa mga farmer yung good weather. Timing kung pag nagpapatubo ka, dapat uulan. Tapos kung mag-aani ka, dapat walang ulan, di ba? Para hindi ba So, perfect weather parati ang binibigay sa akin ni Lord. Sabi niya, hindi naman sa pagmamayabang, i-explain ko kung bakit ko sinasabi yon. Okay? Hindi magic. Binibigay sa akin ni Lord ang gusto kong weather dahil kung anong weather ang meron, ulan man, o mainit, o ano man yan, yun din ang gusto ko. So, for example, umulan, umuulan, ito yung binigay ni Lord, so gusto ko rin to. Yun ang ibig sabihin niya, hindi yung kung ano yung gusto niya, gusto ko bukas, Lord, ulan. So, uulan. No. Pag umulan, so ito yung gusto ni Lord, gusto ko rin ito. Kaya yan nasabi, binibigay ni Lord sa akin ang gusto kong weather. So, dahil sa mindset na ganito, sinuklian siya ni Lord na binibigay ni Lord
ang harvest na gusto niya rin, na inaasam niya. Okay? Pero hindi ito investment, ha. Baka isi-showbiz mo si Lord para imamanipulate mo siya. No. This is full, total surrender. Kaya, in short, sa mga banal, at peace parati ang mga saints. So, in cold, in heat, in rain, ang taong united kay Lord ang will, sasabihin niya, it's warm, so I want it to be warm. It's cold, I want it to be cold. It's windy, it's raining, I want it because God wills it. Yun pala ang magandang mindset, no? For example, kung siya ay napahiya ng tao, na ano siya, ipinahiya, ininsulto, nangyari, na-insulto ka, sobrang iba, depressed, na-insulto ako, nawalan ako ng dangal sa harap ng tao. Sa taong nagmamahal sa Diyos, na-insulto ako, pinahintulutan ni Lord na ma-insulto ako, mapahiya ako, na napahiya ka, tatanggapin ko ito, galing to kay Lord. So, hindi ka de-depressed, you're at peace. If they are humiliated, they want to be humiliated. If they are poor, they want to be poor. Of course, as long as you're doing your best. Huwag mong gamitin to excuse na, poor ako kasi kalooban ng Diyos na poor ako. Hindi ka naman nag-a-apply ng trabaho. Hindi ka naman nagsusumikap. Hindi ka naman nag-aaral ng mabuti. So, ito ay para sa mga taong nagsusumikap. Pero may mga tao talagang kahit nagsusumikap, wala talagang opportunity. No? Kaya hindi ako naniniwala na lahat ng mga mahirap ay tamad. No. May mga hindi talaga tinadhana ni Lord. Ang mission nila ay hindi magiging mayaman, no? Pero ang importante, nagsisikap ka at napapakain mo yung pamilya mo at hindi ka pabigat, no? So this is the beautiful freedom of the sons of God. No? So ito yung peace sa puso ng mga saints. May mga problema sila, may mga kapansanan, may mga sobrang mga persecution, pero hindi matitibag, hindi mawawala ang peace sa kanilang puso. So ito ay higit pa, itong peace na nasa puso ng mga saints ay sobrang higit pa na sa mga kaligayahan na makukuha ng mga worldly people sa mga social gatherings, banquet, worldly amusements. Kaya yung mga taong kinukuha ang peace sa mga worldly amusement, hindi mapakali. Bukas naman tayo. Mag-trip na naman tayo kasi yung excitement ng makamundong kaligayahan, madaling nagwe-wear off. Kaya habang nasa tour pa, magpaplano na kailan na naman tayo pupunta dito. Kasi madaling, lalo na, gaya ng taong madalas uminom. Pag parati kang umiinom, mas lalong hindi ka natatamaan kasi yung tolerance mo. So dati isang bote nalalasing ka na. Aabot ng panahon na 10 bote bago ka malasing. Tumataas yung tolerance. Ganun din sa worldly amusement. Dati makita ka lang ng beach. Ang saya-saya mo na. Ngayon, hindi ka na ma-excite sa beach kasi tumataas na yung standard mo. So, madaling nag-fade. Kaya tumataas ng taas ng mga thrill-seeking. No? So, pero yung peace ng mga saints is to do the will of God, hindi makukuha sa kanila. No? No lasting contentment ang worldly joy. No? Good restaurants. Ano bang makakain mo sa restaurant? Para balik-balik lang yan. Chicken, baka, baboy, seafoods, yun lang naman. Babalik-balik, pa iba-ibang luto lang. Di ba? Kung ano-ano mga lugar yan, dagat pa rin yan. Kung ano-ano. Di ba? So, the peace of mind ng mga worldly
nagdedepende sa kanilang sitwasyon, sa prosperity, no? O sa adversity, no? Mag-change, mag-iba-iba-iba kung depende sa sitwasyon. Kung good ang nangyari, good sila. Kung bad ang nangyari, bad din sila. Pero sa mga holy people, just man, constant. Ang calmness of their soul is founded in His union with the will of God. No? Kaya hindi natitibag. Kaya sabi ni Jesus, your joy, walang taong makakakuha sa kanyo. Walang taong makakaagaw sa inyo. Your joy, no man shall take from you. Your joy shall be full. So, yun ang ibig sabihin kung bakit hindi makukuha. Kasi hindi nagdedepende sa sitwasyon. No? Si Father John Towler, matagal na siya nag-pray kay Lord na ipapakita sa kanya ang tao na magtuturo sa kanya ng spiritual life. Tapos, sinagot siya ni Lord, punta ka sa ganitong simbahan at makikita mo yung tao na hinahanap mo. Pagpunta dito sa may isang simbahan na maliit, nakita niya sa isang naglilimos, nagpapalimos, no? Walang tsinelas, gusgusin. Tinanong niya, "Good day, my friend." Sagot ng pulubi, "Thank you, sir. Pero sa totoo lang, hindi ko maalala na nakaranas ako ng bad day. Puros ako good day." Sabi ng pulubi. Sabi ni Father, "Aba, so binigyan ka talaga pala ng napakagandang buhay ni Lord, ng napaka-happy na life." Yeah. Sagot ng pulubi, "Yes, sir. Very true. Never ako naging unhappy." No? At sinasabi ko to hindi dahil sa pagyayabang. Ito yung rason. Kung wala akong makain, nagpapasalamat ako kay Lord. Kung uulan o mag-snow, binibless ko si Lord sa kanyang providence. Kung merong mag-iinsulto sa akin, itataboy ako, minimistreat ako, I give glory to God. Sinabi ko na kahit isang araw, wala akong unhappy na araw. Because I am accustomed to will unreservedly what God wills. Kasi kung ano yung pinahinutulutan ni Lord, yun din ang gusto ko. So, whatever happens to me, sweet or bitter, matamis man o mapait, no? Excited akong tatanggapin galing sa Panginoon. Kaya hindi nag-iiba ang aking kaligayahan. So itong pulubing ito, no, sa kanyang kahirapan, mas mayaman pa siya sa pinakamayaman na mga hari, no? Kahit sa kanyang paghihirap, no, mas happy pa siya sa kung sino man makabundong mga tao. Okay. At ito ang tandaan natin, mga kapatid. Pag tayo ay, for example, may mga pighati sa buhay, useless kung magrereklamo tayo. Bakit? Kung magsaigi tayo magrereklamo, no, maghihinaing, hindi naman nakakatulong sa ating sitwasyon ng ating paghihinaing. Yung ating pag-alboroto at pagbabagot. Hindi nakakatulong. Mas lalo pang tumitindi ang sitwasyon natin. Okay? Mas lalo pa nating pinapalala. Kasi mas lalo tayong nade-depress. Maliban na hindi nakakatulong, nadadagdagan pa ang ating parusa. Okay? Adds to the punishment in the next life. Yeah? At kung may sakit tayo, bakit ba ganito, Lord? Binigyan mo ako ng sakit sa tiyan, cancer. Imbis na wala nang matulong, lalo pang lumalala ang iyong sakit.
ang iyong sitwasyon dahil pati emotional mo pa sumasama. Okay? Alam naman natin na kagustuhan ni Lord, ang positive will na Lord sa atin, tayo ay happy. Gusto niya happy tayo. Hindi naman sadista si Lord na bibigyan tayo ng para lang tayo ay walang purpose. Pero, minsan, pinapahintulutan ni Lord ang mga masasamang mga pangyayari sa atin, no? Para sa ating kabutihan. All things work together for good. No? Yung mga chastisement, yung mga lindol, paha, kung ano-ano pa dyan, dumating sa atin yan, hindi para tayo ay durugin, pero para masalba natin ang ating kaluluwa. Ang pinaka-importante sa ito, kaligtasan. Kaligtasan. Ito, pakatandaan niyo to. At times, God permits physical illness. Minsan yun ang paraan ni Lord. Pahintulutan niya, bigyan tayo ng sakit, para tayo ay gumaling sa sakit sa kaluluwa. Yung sakit sa ating katawan, binibigay niya para gumaling ang sakit ng ating kaluluwa. Minsan, pag hindi tayo na-stroke, hindi pa tayo marunong mag-grocery, hindi pa tayo magsisimba. Yung iba, kung hindi na demonic harass, na possess yung anak, hindi pa iiwanan ang pagiging mason. No? Hindi pa magpupunta sa simbahan, magdi-devotion, di ba? So, sabi ni St. Niles, ang petition daw natin, hindi dapat yung may our dreams come true. May our wishes be done. Lord, may ang aking plano sana, Lord, ganito. May my dreams come true. No. Yung petition mo should be, let your holy will be fulfilled in us. Kaya nga, si Mama Mary, ang kagad sinasabi niya sa Annunciation, no? Be it done to me according to your word. Be it done to me. So, yung mga apostoles, nung sila ay kinastigo, matapos nila mag-preach ng word ni God, natuwa pa sila. Nag-rejoice. No? Kagaya ng mga apostoles, they are rejoicing that they were counted as worthy to suffer in the name of Jesus. Sabihin daw natin ito, sabi ni Saint Teresa of Avila. Si Saint Teresa of Avila, sinasabi niya ito 50 times a day. No? My God, behold me in your presence. Do with me and all that I have as you please. Gawin mo sa akin kung ano yung kalugod-lugod sa iyo. Kung anong plano mo, gawin mo sa akin. No? So, pinapaubaya niya ang sarili niya. She offers herself to God 50 times a day. At kung sanay tayo sa buong buhay natin na ipinauubaya natin ang ating buhay sa plano ng Diyos, pagdating ng ating kamatayan, no? We shall certainly save our souls and die the death of saints. Kahit nga, mga kapatid, kung anong klaseng kamatayan ang ibibigay ni Lord sa atin, tatanggapin natin. Dati, hinihiling ko pa na ganitong kamatayan ang gusto ko. Ganun. No. Kung ano ang makakapagbigay ng makapag-glorify kay God, anong kamatayan. Minsan, gusto natin yung heroic na kamatayan na medyo karangal-rangal, no? Marangal na kamatayan. Example, martyr's death, no? Ayoko mamatay na nabangga ng bisikleta. Parang hindi naman maganda tignan, or
na nabulunan ng buto ng pakwad, namatay ka, pangit naman, no? No, kahit ano, kahit anong klaseng kamatayan, kung yun ang kalooban ng Diyos, no? Tanggapin mo. Gaya kay Saint Rose of Lima ba yon? Muntik na siyang nahulog sa bangin. Tapos tinanong siya, kung okay lang ba sa'yo kung namatay ka na nahulog ka sa bangin tapos hindi ka nakapagkumpisal? Sabi ni Saint Rose, gusto ko sanang mamatay na may sacraments. Pero kung yun ang gusto ni Lord na paraan ng kamatayan ko, tatanggapin ko yun. Kasi yun ang kalooban niya. Okay? Sabi ni Saint Basil, no? Meron tayong pinaplano, dami tayong plano sa buhay natin. Sa tingin natin, ito yung pinakamaganda. Pero, yung pinaplano natin, katiting lang yan. Kumpara sa pinakamagandang plano ni Lord, mas alam niya. No? God works to effect our welfare infinitely better than we could ever hope or accomplish or desire ourselves. Ito lang yung tingin natin, pero si Lord, nakikita niya bigger picture. Mas mabuti. So, in external matters, example, mainit ng panahon, ulan, hindi daw maganda na sasabihin natin, ay, ano ba ito? Ang init. Sana umulan. Ano ba ito? Ulan, sana mainit. No? Sobrang, what a tragedy. Ano ba ito? Buisit na ito. Ganito. May epidemics, no? In times of great heat, cold or rain, in times of famine, epidemics, o ano man yan, hindi maganda. Kasi, pag nagreklamo ka, ito yung pagpapakita sa opposition sa will ni God. We should want things to be just as they are because it is God who disposes them. Gustuhin daw natin kung anong panahon ngayon kasi yun ang kalooban ng Diyos. Si Saint Francis Borgia, one time, dumating siya sa monasteryo during snow. So, gabi na siya dumating, siguro mga alas 11. Hindi siya narinig ng mga monk sa loob. Hindi siya nabuksan. Nabuksan siya umaga na. So, andun siya sa labas ng pintuan, natulog sa harap ng monasteryo, lamig na lamig. Pag gising nila, pagbukas nila sa pintuan, hiyang-hiya sila kay Saint Francis Borgia dahil kawawa. Pero ang sabi ni Saint Borgia, don't worry. Kasi nag-i-enjoy ako buong gabi. In-imagine ko na pinapatak ni Lord sa akin ang sky, ang snow, galing sa sky. No? In loss of reputation, hunger, poverty, desolation, ito yung dapat nating sabihin. Do build up or tear down, O Lord, as seem good in your sight. I am content. I wish only what you wish. Ito yung mindset ni Job. At darating sa atin yung tukso na galing sa demonyo, sabihin, may magtatanong sa akin, pag nangyari ito, pag dumating ang araw, nangyari ito sa'yo, na nalugi ka, or namatay ito, o ganito, mga bad things, mga tukso yan galing sa demonyo. Huwag kang magpadistorbo, no? Ang sabihin mo, let us dismiss the temptation by saying, by God's grace, kasi susubukin ka ng demonyo, anong sasabihin mo? Ganito. So, madidisturb ang peace mo. Okay? Ang sabihin mo, sa grasya at awa ng Diyos, sasabihin ko kung anong gustong sabihin ng Diyos sa akin. I would say or do what God would want me to say or do. Okay? Pag ikaw naman ay nakatanggap ng physical appearance, no? Na ikaw ay hindi katangkaran, medyo kulang ka sa height.
or hindi ka ganun ka-pogi, or hindi ka ganun ka-talented, or hindi ka ganun ka-maganda ang boses, o hindi ka ganun ka-mabilis yung IQ mo. Yung iba, di ba, mas matalino. Yung classmate ko, 100 lang sa libro, kuha na niya. Ako, 5 beses kong daanan, babasahin ng libro para makuha ko. So, may mga ganun. So, huwag kang magreklamo kay Lord. Kasi, ano ba daw ang ating, may obligasyon ba daw si Lord? Ang tagabigay ng biyaya, meron ba siyang obligasyon na ibigay kung anong gusto natin? So, kung anong binigay niya sa atin, ipasalamatan natin. No? Wala siyang obligasyon sa atin na ibibigay kung ano yung pinakamaganda. Okay? Who knows? No? Kasi, hindi natin alam. Kung binigyan tayo ng magandang talented, pogi tayo, no? Baka nawala sa atin yung ating kaligtasan, wala tayong faith. No? Naging makabundo tayo. Kaya gino-joke ko. Kasi yung mukha ko, sabi nila parang, ano daw parang pimples na tinubuan ng mukha. Kasi parang nadaanan na machine gun. Kaya gino-joke, baka kung hindi nangyari ito sa akin, baka andun ako sa ABS-CBN, artista na ako ngayon at makamundo, no? Joke lang. So, sa totoo, pwedeng ganyan. Kasi kung nabigyan ka ng mga ganong talent or mukha, pwedeng mawala. Who knows, perhaps if God has given us greater talent, no? We might have lost our souls. Kasi sa katunayan, maraming tao na may great knowledge, talent, nagiging proud. Puffed up by proud, no? And they despise others. And how easily, napakadali daw sa mga tao, mga babae, na may mga physical beauty, magandang health, no? Maraming mga ganun. Magandang health, magandang beauty, become immodest and plunge into the life of debauchery. Pero, ilan ba sa mga tao na mga kapansanan, Saint Maria Alexandrina de Costa, 13 years nagsasuffer, intense pain every day. Pero dahil sa pain, hindi makalakad, paralyzed, hindi makatayo, andun lang sa kama for 20 plus years, no? Live by the Eucharist lang for 13 years. Naging saint. Pero yung iba, dahil sa kanilang perfect talent, beauty, went to hell. Di ba? So, si Saint Francis, bakit naging banal? Dahil sa kanyang sakit. Nag-delirium siya, malapit siyang matay. Doon ang turning point ng life niya. Saint Ignatius of Loyola. Ang turning point ng buhay niya nung natamaan siya ng kanyon sa paa. Buntik nang maputol ang kanyang paa. Doon siya nagbasa ng Life of the Saints. So yung mga tragedy, minsan nagiging turning point. No? At for example, pag binigyan tayo ng kapansanan, ng sakit, dapat daw tanggapin natin kung anong klaseng sakit at kung ano katagal tayo bibigyan ng sakit. No? Pero, hindi ibig sabihin na tanggapin natin ang ating kapansanan at sakit ay hindi na tayo magpapagamot. We have to try our best to go to the doctor, inumin ang gamot natin, pero kung hindi sila effective, no, we have to unite ourselves to God's will. Dahil sa yung iba, hindi nila matanggap-tanggap na may kapansanan sila, kahit alam nilang kasalanan, pupunta sila sa albularyo, sa espiritista, para lahat gagawin para gumaling. No. Ang kailangan natin gawin ang ordinary means of medicine. Hindi yung mga preternatural na nagpapa-espiritista na tayo. Kasi, pag re-rebelde na yan,
sa kalooban ng Diyos. So, dapat ang prayer natin, Lord, ang gusto ko ay hindi gumaling, hindi rin magkasakit. Ang gusto ko lang, Lord, kung ano ang gusto mo. I wish not to be well or not to be sick. I only want what you will. No? By the way, mga kapatid, hindi masama ang hilingin kay Lord na galing tayo, na pagalingin tayo. Hindi masama. No? We can ask the Lord to end our suffering. Pwede, hindi masama. Okay? Pero, dapat gayahin natin si Lord na sa dulo ng prayer, not my will but yours be done. Lord, humihiling ako na gumaling ako. Pero kung ang kalooban mo ay hindi, tatanggapin ko. If you are willing. No? Not my will but yours be done. Yung iba kasi, grabe. I claim that I am healed. I claim that ano yan, dinidiktahan mo si Lord. No? You claim, the will of God na you will accept His will in your sickness. Na ang will ni Lord, 5 months ka dun sa kama. So, yung iba naman, maghihinaing, magrereklamo, gusto kong gumaling kasi gusto ko pa mag-serve kay Lord, gusto kong ganito. Pero actually, hindi to do the will of God ang kanilang gusto. Is to escape, no? Gusto ko pang maging catechist, gusto ko pang mag-serve sa simbahan. Ang sagot dyan, mga kapatid, bakit mo gustong mag-serve sa simbahan? To please God, di ba? To please God. Bakit mo gusto mo mag-catechist? To please God. Anong pinagkaiba nun? Ang kalooban ni Lord sa iyo ay hindi magkatikista. Ang kalooban ni Lord ngayon sa iyo ay to accept your suffering and offer it to Him. Ang will niya ngayon sa iyo, to suffer your illness. To unite it to the cross. Yun ang will niya ngayon. No? Kaya sabi ni Saint John of Avila, pinayuhan niya ang kanyang kaibigan na pare, no? My dear friend, huwag mong masyadong guluhin yung isipan mo na nagpaplano ka, pag gumaling ka, ganitong gawin ko, pupunta ako, mag-serve ako kay Lord. Huwag kang masyadong sobrang pag-iisip ng ganon. Makontento ka hanggang kailan ka ilalagay ni Lord sa iyong kama dahil may sakit ka. Kasi, anong kaibahan, no? Kung gusto mong gawin ang will ni Lord, anong kaibahan kung nasa kama ka o andun ka sa labas nagtatrabaho? Di ba? Tinanong si Bernadette Subaru, anong ginagawa mo diyan sa kama? Sagot niya sa kanyang Mother Superior, I'm being sick. I'm doing the will of God. So, hindi siya makatayo hindi siya makapagtrabaho kasi weak siya. So, I am doing the will of God. I am being sick. No? So, why then search any further to please God? Kasi, useless ako, hindi ako useful. Pabigat ako. So, mas makakatulong ako kung gumaling ako. Ang dami akong makatikais. No. Yun ang mission mo ngayon. To be sick. No? Why search any further to please God when you are sure at this moment God does not wish these prayers, communions, penances, or studies? Pag tinanggap mo with happiness ang iyong kalagayan na galing sa Kanya, you are giving glory to God. More than prayers, more than your catechism, more than your studies. No? So, unite your sufferings to the Lord. No? Unite your suffering.
Ang pinaka-effective na makapag-convert ng sinners is when you are suffering. Yun ang pinaka-effective. Because si Lord, niligtas at tinubos niya tayo through suffering. So when you are suffering, mas matindi ang power nito. So if you are suffering, imagine yourself being nailed to the cross with the Lord. Sabi ni St. Paul sa Colossians, "Now I rejoice in what I am suffering for you. I fill up in my flesh what is lacking in regards to Christ's affliction, for the sake of His body, which is the church." So, sinare ni Lord sa atin ang redemptive suffering. No? May binigyan niya tayo ng space para makapag-contribute. Kaya ito, I fill up, pinupunuan ko kung ano pang kulang. Bakit may kulang pa? Sinadya ni Lord na magkakulang para tayo ang pupuno. Kasi gusto niya tayong sumali sa gawain ng pagtubos. No? I still, in my flesh, what is lacking in regards to Christ's affliction. So, kailangan nating magpasa ng ating cross, kung ano man yan, emotional, physical, na spiritual, kung ano man yan, ng mga suffering. Kasi pag hindi tayo napasa nating cross, we cannot be His disciple. So, gusto ba nating gawin ang will ni Lord? So, kung tayo ay nakaratay sa kama dahil may cancer tayo, may kung anong mga malubang sakit tayo, let us pray this one prayer. No? Wala tayong magawa. Huwag mong isipin na useless ka kasi wala ka na magawa kasi andun ka. Hindi ka na makapagsimba, hindi ka pa makapag-communion. Huwag mong sabihin yan. At that time that you are weakest, you are the strongest. Okay? You are the most useful member of the church when you think you have nothing to do. Because you are united in the cross of Christ. Yan ang pinakataas-taasan na pwede mong ma-offer. No? Repeat this prayer always. Thy will be done. Let us repeat it time and time again. Ito ay makapagpapasaya kay Lord more than sa lahat ng ating mortifications at sa mga devotion. Thy will be done. Natatanggapin mo, this comes from you. I embrace this. I accept this. No? So, most of the time, gusto natin mag-serve kay Lord. Pero hindi natin siya tinatanong kung anong gusto niyang klaseng pag-serve. We want to serve Him our way. Not asking God His way. So, sabi ni St. Francis de Sales, no? God is glorified not just by our works, but by our resignation and by our union with His holy will. So, hindi lang sa ating mga gawain siya nabibigyan ng glory, hindi na nag-glorify natin siya, hindi lang, kundi sa ating pag-surrender sa Kanyang will. Ang sabi ni St. Francis de Sales or St. Francis de Sales, we serve God better by our sufferings than by our actions. Okay? Huwag mong sabihin na yung action natin importante, ha? Importante yung action natin. Pero pag kinompare yung dalawa, mas mataas ang antas ng suffering kumpara sa ating action. Now, take note of this. For example daw, may mga time na hindi malaman yung sakit mo. Hindi nila talaga makita ang correct diagnosis. Minsan nga, hindi naman sinasadya, mali ang diagnosis. O yung gamot, hindi talaga nakuha kung anong pinaka-effective na gamot. Medyo mali ang gamot. Sabi dito, many times,
it will happen that proper medical attention or effective medicine will be lacking, or even the doctor will not rightly diagnose our case. Hindi makuha talaga yung tamang diagnosis. Sa sitwasyon na ganon daw, huwag ka ma-depress na, kung natama pa yung diagnosis ni Lord, buhay pa sana ako, okay sana ako. No. Pinahintulutan pa rin ni Lord yan. As long as you choose the best doctor that you can. Kung kahit the best na yan sa tingin mo at nagkamali pa rin, we must unite ourselves to the divine will which disposes our physical health. Sinadya ni Lord. Kaya nga kahit sa mga sinasabi ko sa natural family planning, ginawa mo na ang best mo na gumawa ng natural family planning, nabuntis ka pa rin, you submit to the will of God. May plano talaga si Lord na yung batang lumabas na nag-natural family planning ka, may plano siya, baka maging presidente yan o baka maging scientist yan. Kaya galit na galit siya sa mga artificial contraception kasi sinasarado mo, hindi na makapasok ang will ni Lord. Sinisarado mo, puputulin mo yung matres. Nagpapa-vasectomy ka, puputulin mo, magpipills ka. Di ba? So kahit sa mga maling diagnosis, pumapasok pa rin ang will ni Lord. Okay? Hindi ibig sabihin na excuse na tayo na, maling diagnosis ko, will ni Lord. No, hindi yan excuse. Pero, pinapahintulutan pa rin ni Lord yan. No? May, si Saint Thomas of Canterbury, may kwento siya. May isang tao na naghingi ng tulong, no? Sa isang saint na gagaling siya sa kanyang karamdaman. So, gumaling siya. Pero nung gumaling siya, naisip-isip niya, magaling na ako. Pero, ganito kaya ang sasabihin ko. No? Lord, kung ano ang pinakamaganda para sa kaligtasan ko, yun ang mangyari. Kung gagaling ako o mananatili ang karamdaman ko. So bumalik siya sa saint na nagpa-intercede siya na ganon ang gagawin ni Lord sana sa kanya. Kung ano ang pinaka-the best para sa kanyang kaligtasan. So sa ganong request niya, bumalik ang kanyang karamdaman. Ibig sabihin, ang pinaka-the best pala para sa kanyang kaligtasan ay yung karamdaman niya. So, nung bumalik ang karamdaman niya, kontento na siya at hindi na siya na depressed. No? At isang bulag, no? Nagpray siya kay Saint Bidasto, isang bishop. Andun nakakita siya. Ganon din. Naisip niya rin, itong pagkabulag ko, baka ito ay mas makakabuti sa kaligtasan ko. Bumalik siya sa obispo at sinabi niya, kung itong pagkabalik ng paningin ko ay hindi makakabuti para sa aking kaligtasan, okay sa akin ibalik mo ang aking pagkabulag. So, true enough, naging bulag siya ulit. Kasi yun pala, ang mas nakakabuti pala sa kaligtasan niya, ang pagiging bulag niya. Huh? So, dito makikita daw ang totoong estado ng ating spiritual life sa karamdaman, sa trials, no? Dito makikita kung totoo o ito ay huwad o totoo. Ang taong peaceful at hindi nagrereklamo at hindi nag-aalboroto sa harap ng mga trahedya, mga ito, ay well-grounded in virtue. It is a sign that the soul is well-grounded in virtue. No? Kagaya ng prayer ni Saint Faustina, Lord, do not lessen any of my sufferings. Huwag mong bawasan ang aking mga paghihirap. Bigyan mo lang ako ng sapat na lakas
para aking mapasan ito o mainda ang itong lahat ng ito. Lord, do not lessen any of my sufferings, but only give me strength to bear them. Always remember, we are most effective during suffering. So our will, ang ating wish ay hindi to suffer, also not to enjoy, but kung ano ang gusto ni Lord. No? Hindi yung, Lord, give me suffering, kung ano ang gusto mo. No? Suffering man o hindi. Kung ano ang gusto ni Lord. God bless us all. Sorry, medyo napataas. Pero, itong lecture na ito talaga, itong information na ito na galing kay Saint Alfonso de Liguori, nakapagbago ng outlook ko sa buhay na naging peaceful. No? Yun. So, I'll greet kung sino. Butin lang, hindi tayo napasok ng hacker ngayon. No? Hello, good evening, Brother Sam, Sis Catholic, Brother Harry, Sis Elban Buena, Sis Juvic, Sis May, Sis Menia, Sis Monet, Brother Ramel, Sis Sarah, Sis Cheryl, Sis Mel, Sis Yuyen. Hello. Extra points kayo ka Lord sa pagtiyaga dito, no? Sinong gustong mag-closing prayer? Brother Sam, ikaw mag-closing prayer, Brother Sam. Open your microphone. Unmute yourself. Bro? Ako, Doc? Ikaw, bro. Brother Sam, closing prayer tayo. Sige. Sige po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle, be our protections against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do the offerings of the heavenly host. By the divine castle of Satan and all the evil spirit of throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Doc. Thank you, brothers and sisters. God bless you. See you next week. Bye. Thank you so much, Doc. Bye-bye. God bless po mga kapatid. Yes. Recording stopped.